Ako si Mateo Cruz, 71 taong gulang na ako ngayon. Halos buong buhay ko ay ginugol ko sa maliit na baryo malapit sa bayan ng San Isidro sa Nueva Ecija. Isa lang akong simpleng magsasaka, sanay sa amoy ng lupa, sa init ng araw at sa tahimik na pag-ikot ng panahon sa bukid. Hindi ako naging mayaman. Ngunit noon, sapat ang kinikita ko upang mabuhay ng marangal kasama ang aking asawa at anak. Maliit ang aming bahay, yari sa kahoy at yero. Itinayo pa iyon ng aking ama noong 1978. Hanggang ngayon, naroon pa rin ang bawat haligi nito. Para bang hawak pa rin nito ang alaala ng aming pamilya. Ngayon, ibang-iba na ang buhay. Matagal nang pumanaw ang asawa kong si Liza. Mahigit 7 taon na ang nakalipas mula nang siya'y ilibing sa maliit na sementeryo ng baryo. Ang 2 anak ko naman ay nasa Maynila na. Pareho silang naghahanap buhay roon. Paminsan-minsan tumatawag sila, pero alam kong may sarili na rin silang laban sa buhay. Kaya naiwan akong mag-isa sa bahay. Sanay naman ako sa katahimikan ng bukid. Sa umaga, maririnig mo ang mga tandang na tila nag-uusap sa malayo. Sa hapon, sumasayaw ang hangin sa palayan. At sa gabi, ang mga kuliglig ang nagiging kasama ko. Akala ko sapat na iyon. Akala ko nakita ko na ang lahat ng hirap na kayang ibigay ng buhay sa isang tao. Pero mali pala ako. May isang araw na dumating na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maipaliwanag. Isang araw na nagsimula sa gutom, sa takot, sa desperasyon, at nagtapos sa isang bagay na nagbago sa puso ko. Ngunit bago ko ikuwento iyon, kailangan kong balikan ang isang bagay mula sa aking kabataan. May isang bagay sa aming bahay na matagal nang naroroon. Isang lumang ikon ng Birheng Maria. Matagal na itong nakapwesto sa maliit na altar sa sulok ng aming sala. Kahit noong bata pa ako, naroon na iyon. Nakalagay sa lumang kahoy na frame, medyo kupas na ang pintura. Ngunit malinaw pa rin ang mukha ng Birhen. Tahimik, maawain ang tingin. Para bang nakatingin siya sa bawat araw ng aming buhay. Ang ikon na iyon ay minana pa raw ng aking lolo mula sa kanyang ina. Ayon sa kwento ng aking ina, mahigit 80 taon na raw iyon sa aming pamilya. Hindi ko alam kung totoo iyon, pero alam kong espesyal iyon sa kanya. Ang aking ina, si Aling Rosa, ay isang babaeng may malalim na pananampalataya. Halos gabi-gabi siyang nagdadasal ng rosaryo. Nakaupo siya sa kahoy na bangko sa sala habang hawak ang lumang rosaryo na kulay kayumanggina sa tagal ng panahon. Ako naman noon ay batang makulit. Minsan, hinahawakan ko ang ikon. Minsan, nilalaro ko ang rosaryo. At lagi niya akong pinapagalitan. "Mateo," sabi niya minsan, mahina ngunit seryoso ang boses. "Hindi laruan ang mga bagay na ito. Ito ang paalala na hindi tayo nag-iisa." Noon, hindi ko iyon naiintindihan. Para sa akin, ang mahalaga lang ay tumakbo sa bukid, manghuli ng tipaklong, tumulong sa ama ko sa palayan. Habang tumatanda ako, lalo kong nakalimutan ang mga dasal. Naging abala ako sa trabaho, sa pag-aararo, sa pag-aalaga ng lupa. Ang simbahan ay naging lugar na pinupuntahan ko na lang kapag may pista o libing. Unti-unti, ang pananampalataya ay naging alaala na lamang ng aking ina. Ngunit ang ikon ng Birhen ay nanatili sa aming bahay. Tahimik, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, ngunit palaging naroroon. Lumipas ang maraming taon. Nag-asawa ako, nagkaroon ng mga anak. Patuloy ang buhay sa bukid. Hanggang sa dumating ang mga taon na nagsimulang magbago ang lahat. Ngunit noon, hindi ko pa alam kung gaano kabigat ang darating na pagsubok. At lalo kong hindi alam na isang araw, hahawakan ko ang lumang ikon ng Birheng Maria, hindi para magdasal, kundi para ibenta ito. At iyon ang sandaling halos tuluyang nagbago ang aking buhay. Matagal na panahon kong hindi pinapansin ang lumang ikon ng Birheng Maria sa aming altar. Nasanay na lang akong makita ito tuwing dadaan ako sa sala. Parang isa na lamang itong lumang bahagi ng bahay, katulad ng mga bitak sa dingding o ng lumang mesa na minana pa sa aking ama. Ngunit may mga gabi na bigla ko itong napapansin, lalo na kapag tahimik ang buong bahay. Kapag ang ilaw lamang ng maliit na bombilya ang nagbibigay liwanag sa sala. Kapag ang hangin mula sa palayan ay pumapasok sa bintana at marahang gumagalaw ang kurtina. Sa mga sandaling iyon, minsan napapatingin ako sa ikon at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Marahil dahil naaalala ko ang aking ina, si Aling Rosa, na parabang naririnig ko pa rin ang kanyang mahina ngunit matatag na boses habang nagdadasal siya ng rosaryo. "Aba, Ginoong Maria,
Paulit-ulit. Tahimik. Mapayapa. Ngunit noong mga panahong iyon ng aking buhay, malayo na ako sa mga dasal. Ang iniisip ko lamang ay kung paano mabubuhay sa susunod na araw. Dahil nagsimula na ang sunod-sunod na problema. Noong taong 2021, dumating ang isang bagyong hindi ko malilimutan. Malakas ang ulan, malupit ang hangin. 3 araw halos hindi tumigil ang bagyo sa pagwasak sa aming lugar. Nang humupa ang ulan, lumabas ako upang tingnan ang aking palayan. At doon ko nakita ang pinsala. Halos kalahati ng aking tanim ay nalubog sa putik at tubig. Ang mga palay na dapat sana'y aanihin ay nakahiga na sa lupa. Tahimik lang akong nakatayo noon sa gilid ng bukid. Hindi ako nagsalita, hindi rin ako nagalit. Ngunit sa loob ko, may mabigat na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Dahil alam kong mahirap nang bumawi. Sa edad kong iyon, wala na akong lakas para magsimula muli ng malaki. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho. Kahit paunti-unti, kahit pagod na ang katawan ko. Akala ko iyon na ang pinakamabigat na pagsubok. Ngunit may sumunod pa. Noong sumunod na taon, nagsimula akong makaramdam ng matinding sakit sa aking dibdib. Minsan, nahihilo ako habang nasa bukid. Minsan naman bigla akong nawawalan ng lakas. Noong una, binaliwala ko lamang. Sanay naman ako sa pagod. Ngunit isang umaga, halos hindi na ako makatayo. Napilitan akong pumunta sa ospital sa Cabanatuan. Doon sinabi ng doktor na kailangan kong sumailalim sa ilang pagsusuri. Kailangan ko rin ng gamot na hindi mura. Sa loob lamang ng ilang linggo, gumastos ako ng mahigit 18,000 piso. Para sa ibang tao, baka maliit lang iyon. Pero para sa isang matandang magsasaka na halos wala ng ani, napakalaking halaga iyon. Unti-unti, naubos ang aking ipon. Napilitan akong ibenta ang ilang kagamitan sa bukid. Ang lumang araro. Ang maliit na makina na ginagamit ko sa pagdidilig ng palay. Bawat bagay na ibinebenta ko ay parang bahagi ng aking buhay na nawawala. Ngunit wala akong ibang magawa dahil kailangan kong mabuhay. Dumating ang mga araw na halos wala na akong pera. May mga araw na kanin lamang ang kinakain ko. Minsan kanin na may kaunting asin, minsan wala pang ulam. Sa gabi, nakahiga ako sa aking lumang kama at nakatingin sa kisame. At doon ko unang naramdaman ang takot. Hindi takot sa bagyo, hindi takot sa sakit, kundi takot sa pag-iisa. Dahil sa edad kong higit 70, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung hanggang kailan ko pa kakayanin ang ganitong buhay. Minsan iniisip kong tumawag sa aking mga anak, ngunit tuwing kukunin ko ang telepono, ibinababa ko rin ito. Alam kong hirap din sila sa Maynila. Ayaw kong maging dagdag na pasanin, kaya pinili kong manahimik. Pinili kong harapin ang gutom ng mag-isa. Ngunit isang umaga ng Abril, noong 2024, dumating ang sandali na halos wala na akong matitirang pagkain. 2 pirasong tinapay na lamang ang nasa mesa. Isang maliit na lata ng sardinas na halos ubos na. Umupo ako sa lumang kahoy na upuan sa sala. Tahimik, pagod. At doon ko muling napansin ang maliit na altar sa sulok ng bahay. Nandoon pa rin ang lumang ikon ng Birheng Maria. Tahimik, hindi nagbabago. Para bang pinapanood ang bawat araw ng aking kahirapan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tumayo ako at lumapit dito. Matagal ko itong tinitigan. At doon pumasok sa isip ko ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasang isipin. Isang ideya na agad kong itinaboy noon. Ngunit sa araw na iyon, bumalik ito. Mas malinaw, mas mabigat, na kung ibebenta ko ang lumang ikon na iyon, maaaring magkaroon ako ng sapat na pera upang makabili ng pagkain. Hindi ko agad tinanggap ang ideyang iyon. Ngunit habang tumatagal ang katahimikan sa bahay, mas lalo itong bumibigat sa aking isip. At doon nagsimula ang desisyon na magpapabago sa lahat. Matagal akong nakaupo sa harap ng maliit na altar sa sulok ng aming sala. Hawak ko ang lumang ikon ng Birheng Maria. Ramdam ko ang gaspang ng kahoy na frame sa aking mga daliri. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng hangin sa bintana ang naririnig ko. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko. Hindi naman ito unang pagkakataon na hahawak ako ng isang lumang bagay upang ibenta. Sa mga nakaraang buwan, nakapagbenta na ako ng ilang kagamitan sa bukid. Lumang araro, ilang gamit sa kamalig. Kahit ang maliit na radyo ng asawa ko ay naipagbili ko rin noon. Ngunit iba ang pakiramdam ko ngayon dahil ang hawak ko ay hindi lang isang bagay. Ito ay bahagi ng aming pamilya. Naalala ko ang aking ina. Para bang nakikita ko siya muli sa lumang kahoy na bangko. Hawak ang rosaryo. Nakapikit habang nagdarasal.
Aba Ginoong Maria, mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw sa aking alaala. Minsan, bata pa ako noon, tinanong ko siya kung bakit araw-araw siyang nagdadasal. Ngumiti lamang siya. At kapag dumating ang araw na kailangan mo ng tulong, sabi niya, malalaman mong hindi ka nag-iisa. Noon, hindi ko iyon pinansin. Bata pa ako. Marami pa akong iniisip na laro at trabaho sa bukid. Ngunit habang hawak ko ang ikon sa araw na iyon, bigla kong naalala ang kanyang mga salita. At hindi ko alam kung bakit. Saglit akong napapikit. Pagkatapos ay tumayo ako. Patawad po, mahina kong sabi. Hindi ko alam kung kanino ko iyon sinabi. Sa aking ina ba, sa Diyos, o sa Birheng Maria na nasa aking mga kamay. Dahan-dahan kong binalot ang ikon sa isang lumang tela. Tela iyon na dati naming ginagamit bilang pamunas sa mesa. Malinis pa naman. Maingat ko itong itinupi. Para bang natatakot akong masaktan ang laman nito. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa ilalim ng aking braso. Lumabas ako ng bahay. Mainit ang araw ng Abril. Ramdam ko agad ang init sa aking balat. Tahimik ang kalsada ng baryo. Ang ilan sa mga kapitbahay ko ay nasa bukid pa. Naglakad ako ng dahan-dahan. Ang bayan ng San Isidro ay hindi naman ganoon kalayo. Kung lalakarin, aabutin ng halos 30 minuto. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang bigat ng balot na hawak ko. Hindi ito mabigat sa timbang, ngunit mabigat sa pakiramdam. Sa bawat hakbang ko, parang may boses sa loob ng aking isip. Sigurado ka ba? Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tanong na iyon, ngunit hindi ko ito sinagot. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. Nadaanan ko ang lumang kapilya ng baryo. Maliit lamang iyon. Puting pintura na medyo kumupas na sa paglipas ng panahon. Sarado ang pinto. Huminto ako saglit. Tumingin ako sa krus sa ibabaw ng bubong. Matagal akong nakatingin. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, muli akong naglakad. Dahil sa isip ko, kailangan kong makarating sa bayan. Kailangan kong makahanap ng taong bibili sa ikon. May narinig akong kwento noon na may isang tindahan sa bayan na bumibili ng mga lumang relihiyosong bagay. May mga kolektor daw na naghahanap ng ganoong klaseng mga bagay. Kung ibebenta ko ang ikon, baka makakuha ako ng kahit 5,000 piso. 5,000 piso. Sa isip ko, napakarami na noon. Makakabili ako ng bigas. Makakabili ako ng gamot. Marahil sapat iyon para sa ilang buwan. Habang iniisip ko iyon, mas lalo akong nagmadali sa paglalakad. Ngunit nang makarating ako sa malaking kalsada papuntang bayan, bigla akong napahinto. Hindi ko alam kung bakit. Walang sasakyan sa paligid. Tahimik ang daan. Ngunit para bang may pumipigil sa aking mga paa. Tumayo ako sa gilid ng kalsada. Pinagpapawisan na ako. Hindi lamang dahil sa init ng araw, kundi dahil sa kaba na hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako sa telang hawak ko. Dahan-dahan ko itong binuksan. Lumabas muli ang mukha ng Birheng Maria. Kahit kupas na ang pintura, malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Tahimik, mapayapa. Para bang nakatingin siya sa akin. Bigla akong napalunok. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong mabigat ang dibdib ko. Sa loob ng maraming taon, hindi ako nagdasal. Hindi ako humingi ng tulong. Sanay akong umasa sa sarili kong lakas. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng mainit na kalsada, may nangyari na hindi ko inaasahan. Pumikit ako. Mahigpit kong hinawakan ang ikon. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may lumabas na salita mula sa aking bibig. Mahina lamang. Halos pabulong. Diyos ko, huminto ako sandali. Hindi ko alam kung paano ipagpapatuloy. Matagal na akong hindi nakikipag-usap sa kanya. Ngunit nagpatuloy ako. Kung naririnig mo pa ako, tulungan mo ako. Tahimik muli ang paligid. Walang hangin. Walang tunog. Akala ko wala nang mangyayari pagkatapos ng dasal na iyon. Ngunit hindi pa lumilipas ang ilang minuto. May isang taong dahan-dahang lumapit sa akin mula sa kabilang bahagi ng kalsada. At ang susunod na nangyari, hindi ko kailanman malilimutan. Tumayo ang isang matandang babae sa aking harap. Nakasuot siya ng simpleng puting damit at may dalang maliit na basket ng bulaklak. Tahimik siyang ngumiti at tila may alam siya sa laman ng aking mga kamay nang hindi ko man lang sinabi sa kanya ang balak kong gawin. Huwag mong ibenta ang bagay na iyon, mahinahong sabi niya. Napanganga ako sa gulat. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Umupo siya sa tabi ko sa gilid ng kalsada. Ang init ng araw ay tila naglalaho sa kanyang presensya. May kakaibang kapayapaan sa kanyang paligid. Hindi ito natutumbasan ng anumang naramdaman ko sa mga nakaraang taon.
Nagkuwento siya tungkol sa pananampalataya. Sabi niya, may mga panahon sa buhay ng tao na sinusubok ng Diyos ang bawat isa, pero hindi niya kailanman tayo iniiwan. Napansin ko ang malumanay niyang tingin, parang hinahaplos ang bigat sa aking puso. Bago siya umalis, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan at pag-unawa. May darating na tulong bago lumubog ang araw, sabi niya. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila humihikayat sa akin na maniwala muli. Tahimik akong nanatili sa kalsada, hawak pa rin ang ikon ng Birheng Maria. Hindi ko alam kung kanino ko mararamdaman ang labis na pasasalamat, ngunit ramdam ko na may kakaibang pag-asa na unti-unting pumapasok sa aking puso. Bago magtanghali, nagpasya akong bumalik sa bahay. Ang bawat hakbang pauwi ay puno ng kawalan ng katiyakan, ngunit hindi na ako natatakot. May kakaibang liwanag sa aking damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagdating ko sa harap ng bakuran, may nakaparadang maliit na truck. 2 lalaki mula sa barangay ang nagdala ng 3 sako ng bigas, ilang kahon ng delata at gamot. Hindi ko mapigilang mapaisip sa sinabi ng matandang babae kanina. Ang tulong na ito ay tila dumating mula sa wala, eksaktong gaya ng kanyang sinabi. Hinangad kong hanapin siya sa paligid, ngunit wala na siya. Para bang hindi siya kailanman naroroon sa aming kalsada. Naglakad lamang siya upang ipaalala sa akin ang kabutihan at pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Bilang tanda, nang buksan ko ang telang balot ng ikon, may natagpo ang maliit na rosaryo. Hindi ko matanda ang naroon ito noon. Ang maliliit na butil ng kahoy ay malinaw na kumikislap sa liwanag ng tanghali. Ang rosaryo ay naging simbolo ng pangakong hindi ako nag-iisa. Dito ko unti-unting naintindihan na ang aking desisyon na humawak sa ikon ay hindi lamang tungkol sa pera o pagkain. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng tiwala sa Diyos at sa kanyang mga paraan na nagpapakita ng pagmamahal. Tahimik akong naupo sa lumang kahoy na upuan sa sala, hawak ang rosaryo sa kamay. Marahan kong pumikit at nagdasal ng simpleng, "Salamat po Diyos ko." Hindi ko kailangan ng malalaking milagro. Ang katahimikan, ang pag-unawa at ang tahimik na tulong ng Kanya ay sapat na upang muling mapalakas ang aking puso. At sa araw na iyon, habang bumabalik sa normal ang aking hininga at pakiramdam, ramdam ko na may isang bagay na nagbago sa aking pananaw. Hindi ko na kailangang mabuhay ng nag-iisa sa takot. May gabay, may pag-asa, at may Diyos na tahimik, ngunit laging nariyan. Pagpasok ko sa bahay noong araw na iyon, mabagal ang aking mga hakbang. Para bang ayaw kong gambalain ang katahimikan na bumabalot sa buong paligid. Ang lumang sahig na kahoy ay bahagyang kumaluskos sa bawat tapak ko, ngunit hindi iyon ang laman ng aking isip. Ang iniisip ko ay ang matandang babaeng nakausap ko sa kalsada. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang kanyang mukha. Hindi siya mukhang mayaman, hindi rin siya mukhang galing sa bayan. Ang kanyang damit ay simple lamang, puting tela na parang matagal nang ginagamit. Ngunit malinis, maayos, tahimik, at ang kanyang mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang uri ng kapayapaan na nakita ko roon. Parang ang isang taong matagal nang hindi nag-aalala sa mundo. Pagdating ko sa sala, inilapag ko sa mesa ang balot na tela. Ang ikon ng Birheng Maria ay naroon pa rin sa loob. Hindi ko pa ito binubuksan muli, ngunit may isang bagay na patuloy na bumabalik sa aking isip. Ang sinabi ng babae, may darating na tulong bago lumubog ang araw. Noong una, akala ko simpleng salita lamang iyon ng isang estranghero na gustong magbigay ng lakas ng loob sa isang matandang lalaki sa kalsada. Ngunit habang iniisip ko iyon, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang bigat ng mga salitang iyon. Dahil halos tanghali pa lamang noon, malayo pa ang paglubog ng araw. At hindi ko alam kung anong uri ng tulong ang tinutukoy niya. Umupo ako sa lumang kahoy na upuan sa tabi ng mesa. Tahimik. Pagod ang katawan ko mula sa paglalakad, ngunit hindi ako makapagpahinga. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan kong binuksan ang lumang tela. Lumabas muli ang ikon ng Birheng Maria. Naroon pa rin ang kupas na pintura. Naroon pa rin ang maamong mukha na tila nakatingin sa akin. Ngunit may isang bagay na agad kong napansin. May nakasabit na maliit na rosaryo sa gilid ng frame. Napakunot ang noo ko. Hindi ko matanda ang naroon iyon kanina. Maingat ko itong hinawakan. Maliit lamang ito. Mga butil na kahoy. Medyo makinis na sa tagal ng panahon. Ang krus sa dulo ay maliit,
at simpleng-simple. Pinagmasdan ko ito ng matagal. Sigurado ako, wala iyon kanina. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit may kakaibang pakiramdam na dumaan sa aking dibdib. Hindi takot, hindi rin lubos na gulat. Parang isang tahimik na paalala na may nangyari na hindi ko pa lubos na uunawaan. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng mas malalim, may narinig akong tunog sa labas ng bahay. Isang makina, parang sasakyan. Bihira ang sasakyang pumapasok sa aming maliit na kalsada. Kaya agad akong tumayo. Lumabas ako sa pintuan at tumingin sa bakuran. At doon ko nakita ang isang maliit na truck na nakaparada sa harap ng aming bakod. Dalawang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Pareho silang nakasuot ng simpleng polo at may suot na sombrero. Lumapit sila sa akin. "Magandang hapon po, Mang Mateo," sabi ng isa. Nagulat ako. "Kilala ninyo po ako?" Tanong ko. Ngumiti ang lalaki. "Opo, galing po kami sa barangay. May ipinadala po ang isang grupo mula sa simbahan sa Kabanatuan." Hindi ako agad nakapagsalita. Binuksan nila ang likod ng truck at doon ko nakita ang laman nito. 3 sako ng bigas, 2 kahon ng dilata, ilang pakete ng noodles, at isang maliit na kahon ng gamot. Para akong natulala. Para po ito sa mga matatandang magsasaka sa lugar. Paliwanag ng isa. "May listahan po ang simbahan. Kasama po kayo roon." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko inaasahan ang anumang tulong. Hindi ako humingi. Hindi ako nagpunta sa simbahan upang magpaabot ng mensahe. Ngunit narito sila. Isa-isa nilang ibinaba ang mga sako ng bigas sa aking bakuran. Habang ginagawa nila iyon, hindi ko maiwasang maalala ang sinabi ng matandang babae. May darating na tulong bago lumubog ang araw. Napatingin ako sa langit. Mataas pa ang araw. Malayo pa ang hapon. Ngunit narito na ang tulong. Pagkatapos nilang ibaba ang lahat ng dala nila, ngumiti ang 2 lalaki. "Ingat po kayo, Mang Mateo," sabi ng isa. Pagkatapos ay sumakay sila muli sa truck at dahan-dahang umalis. Naiwan akong mag-isa sa bakuran. Tahimik. Napapaligiran ng mga sako ng bigas at kahon ng pagkain. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Sino ang matandang babaeng nakausap ko sa kalsada? Dahil sa sandaling iyon, nagsimula akong maghinala na ang araw na iyon ay hindi isang pangkaraniwang araw. At ang susunod kong natuklasan sa loob ng bahay, mas lalo pang magpapalalim sa hiwagang iyon. Matagal akong nakatayo sa bakuran matapos umalis ang maliit na truck. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang pagaspas ng hangin sa palayan ang naririnig ko. Sa harap ko ay nakasalansa ng 3 sako ng bigas at ilang kahon ng pagkain. Hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Dahan-dahan akong lumapit sa mga sako. Hinawakan ko ang isa. Totoo nga, hindi ito panaginip. Mabigat ang bigas. Sapat iyon upang pakainin ng isang tao ng maraming linggo. Hindi ko namalayan na napaupo ako sa maliit na bangkong kawayan sa tabi ng pinto. Napatitig lamang ako sa lupa. Sa loob ng maraming buwan, halos araw-araw akong nag-aalala kung saan kukuha ng pagkain. Ngayon, biglang may dumating. At ang pinaka-nakakagulat ay ang oras. Hindi pa man lumulubog ang araw. Naalala ko muli ang boses ng matandang babae. May darating na tulong bago lumubog ang araw. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi sa takot, kundi sa isang uri ng damdamin na matagal ko nang hindi nararanasan. Pag-asa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ako at nagsimulang ipasok ang mga sako sa loob ng bahay. Mabigat ang mga ito para sa isang matandang katulad ko. Ngunit hindi ko alintana ang pagod. Isa-isa kong inilagay ang mga ito sa tabi ng lumang aparador sa kusina. Ang mga kahon ng dilata ay inilapag ko sa mesa. Ang mga gamot ay maingat kong inilagay sa ibabaw ng maliit na kabinet. Habang ginagawa ko iyon, paulit-ulit kong iniisip ang matandang babae. Saan siya nanggaling? Bakit parang alam niya ang laman ng aking dala? At bakit tila alam niya rin ang mangyayari? Pagkatapos kong maayos ang mga pagkain, bumalik ako sa sala. Doon sa mesa kung saan ko iniwan ang ikon ng Birheng Maria. Naroon pa rin ito. Tahimik. Mapayapa ang mukha ng Birhen. Ngunit muli kong napansin ang maliit na rosaryo na nakasabit sa gilid ng frame. Hinawakan ko ito. Marahan. Ang mga butil ng kahoy ay malamig sa aking mga daliri. Para bang matagal na itong naroon. Ngunit malinaw sa aking alaala na wala iyon kanina nang hawak ko ang ikon sa kalsada. Pinagmasdan ko ito ng matagal. Pagkatapos ay may isang alaala ang biglang bumalik sa aking isip. Ang aking ina.
May isang rosaryo siyang palaging ginagamit noon. Maliit lamang. Kahoy ang mga butil. Hindi ito makintab. Ngunit mahalaga iyon sa kanya. Tuwing gabi, hawak niya iyon habang nagdadasal. Bigla akong napahinto. Ang rosaryong hawak ko ngayon ay halos kapareho ng rosaryo ng aking ina. Hindi ko masabi kung iyon nga iyon. Maraming taon na ang lumipas mula nang pumanaw siya. Maraming bagay na rin ang nawala sa aming bahay sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pakiramdam ko ay kakaiba. Parang may pamilyar na alaala na dumadaloy sa aking mga kamay habang hawak ko ang rosaryo. Umupo ako sa harap ng maliit na altar. Tahimik ang buong bahay. Ang liwanag ng hapon ay pumapasok sa bintana at tumatama sa ikon ng Birheng Maria. Bigla kong naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Parang may bigat na unti-unting nawawala sa aking dibdib. Hindi ito biglang himala. Hindi rin ito isang malakas na tinig mula sa langit. Ito ay isang tahimik na kapayapaan lamang. Isang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Matagal akong nakaupo roon, hawak ang rosaryo. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, sinubukan kong magdasal muli. Hindi ko nakabisado ang buong rosaryo. Nakalimutan ko na ang ilang bahagi, kaya simple lamang ang sinabi ko. Birheng Maria, kung tunay ngang may nagbabantay sa akin, salamat po. Tahimik ang silid. Ngunit hindi ko naramdaman ang dating lungkot na madalas kong kasama tuwing gabi. Sa halip, may kakaibang katahimikan sa aking puso. Habang papalubog ang araw, lumabas ako sa bakuran. Umupo ako sa lumang bangkong kahoy na nakaharap sa palayan. Ang langit ay nagsimulang maging kulay kahel. Ang hangin ay malamig na. At doon ko naisip ang isang bagay. Hindi ko alam kung sino ang matandang babaeng nakausap ko sa kalsada. Maaaring isa lamang siyang simpleng tao na nagkataong dumaan. Maaaring isa siyang taong may mabuting puso na gustong tulungan ang isang matandang magsasaka. Ngunit may isang bahagi ng aking puso na nagsasabing may higit pa roon. Dahil hindi lamang niya sinabi na huwag kong ibenta ang ikon. Sinabi rin niya ang eksaktong mangyayari. At nang buksan ko muli ang telang balot ng ikon sa bahay, natagpuan ko ang rosaryong ito. Tahimik akong napangiti. Hindi ko kailangan ng malinaw na sagot. Minsan, sapat na ang isang tahimik na palatandaan upang magbago ang puso ng isang tao. At sa gabing iyon, habang unti-unting nawawala ang liwanag ng araw sa bukid, alam kong may isang bagay sa loob ko ang nagsimulang magbago. Isang pagbabago na hindi agad napapansin. Ngunit unti-unting magpapabago sa mga susunod kong araw. Lumipas ang mga araw matapos ang pangyayaring iyon. Ang bahay ko na dati ay tahimik at mabigat sa pakiramdam ay tila nagkaroon ng ibang uri ng katahimikan. Hindi na iyon katahimikan ng pag-iisa. Ibang klaseng kapayapaan ang naroon. Tuwing umaga, nagigising pa rin ako ng maaga. Nakasanayan ko na iyon mula pa noong bata pa ako. Kahit matanda na ako, hindi pa rin nawawala ang ugali ng isang magsasaka. Kapag sumisikat ang araw, gising na ang katawan ko. Ngunit ngayon, bago ako lumabas ng bahay, may bago akong ginagawa. Lumilipat muna ako sa sala. Sa maliit na altar, naroon pa rin ang lumang ikon ng Birheng Maria. Katabi nito ang maliit na rosaryo na natagpuan ko noong araw na iyon. Hindi ko pa rin alam kung saan talaga nanggaling ang rosaryong iyon. Ngunit hindi ko na rin pinilit hanapin ang sagot. Sa halip, hinahawakan ko ito tuwing umaga. Hindi ko kabisado ang buong rosaryo. Minsan, nagkakamali pa ako sa mga dasal. Ngunit nagsasalita pa rin ako. Simple lang. Salamat po sa panibagong araw. At sapat na iyon. Pagkatapos kong magdasal, saka ako lumalabas upang tingnan ang maliit kong lupa. Hindi na malaki ang aking taniman. Bahagi na lamang ng dating palaya ng kaya kong alagaan ngayon. Ngunit hindi na ako nagrereklamo. Unti-unti kong inalagaan ang lupa. Unti-unti rin akong bumalik sa pagtatrabaho. May mga araw na masakit pa rin ang katawan ko. May mga araw na napapagod agad ako. Ngunit hindi na ako natatakot sa kinabukasan tulad ng dati. Dahil alam kong kahit papaano, may nagbabantay sa akin. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimula akong bumalik sa maliit na simbahan ng aming baryo tuwing linggo. Matagal na panahon din akong hindi nakapagsimba. Noong una, nahihiya pa ako. Pakiramdam ko, parang matagal akong nawala. Ngunit nang pumasok ako sa loob ng simbahan, walang nagtanong kung nasaan ako ng mga nakaraang taon. Sa halip, ngumiti lamang ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay mga matatandang kakilala ko pa noong kabataan. Mang Mateo, matagal ka naming hindi nakita, sabi ng isa. Ngumiti lamang ako. Heto pa rin, sagot ko. Minsan, pagkatapos ng misa,
Nauupo kami sa labas ng simbahan. Nagkukwentuhan ang mga matatanda tungkol sa ani, sa panahon, at sa mga anak na nasa lungsod. Isang araw, may nagtanong sa akin kung paano ako nakaraos sa mga nakaraang buwan. Doon ko unang ikinuwento ang nangyari. Ang araw na naglakad ako papunta sa bayan. Ang ikon na balak kong ibenta. Ang matandang babaeng nakausap ko sa kalsada. At ang tulong na dumating bago lumubog ang araw. Tahimik silang nakinig. Walang tumawa. Walang nagsabing hindi iyon posible. Ang isa sa mga matatanda ay marahang tumango lamang. Minsan, sabi niya, ang tulong ng Diyos ay dumarating sa anyo ng tao. Hindi ko alam kung iyon nga ang nangyari sa akin. Hindi ko masasabing nakita ko ang Birheng Maria. Hindi ko rin masasabi na isang anghel ang nakausap ko. Ngunit may isang bagay akong sigurado. Ang babaeng iyon ay dumating sa eksaktong sandali na kailangan ko ng tulong. At pagkatapos niyang magsalita, nagbago ang direksyon ng araw na iyon. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang lakas ko. Hindi man tulad ng dati, ngunit sapat upang alagaan ang maliit kong lupa. Nakapag-ani ako ng kaunti. Hindi malaki, ngunit sapat upang hindi na ako magutom. Paminsan-minsan, nagpapadala rin ng kaunting tulong ang simbahan sa mga matatandang magsasaka sa aming lugar. Hindi ko na kailangang mag-alala tulad ng dati. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang aking puso. Hindi na ako tulad ng dating Mateo na iniisip na ang pananampalataya ay para lamang sa matatanda at sa simbahan. Ngayon, alam kong ang pananampalataya ay parang binhi. Minsan matagal itong natutulog sa lupa. Ngunit kapag dumating ang tamang ulan, muli itong nabubuhay. At tuwing gabi, bago ako matulog, pumupunta ako sa maliit na altar. Hawak ang rosaryo, tahimik lamang. At sa bawat butil na dumadaan sa aking daliri, naaalala ko ang araw na halos ibinenta ko ang ikon ng aming pamilya. Ang araw na nagsimula sa gutom, ngunit nagtapos sa isang paalala. Na kahit gaano katahimik ang buhay ng isang tao, hindi siya kailanman nag-iisa. Ngayon, makalipas ang 2 taon mula sa araw na iyon, nakaupo pa rin ako sa parehong bahay na itinayo ng aking ama. Ang kahoy na sahig ay mas luma na. Ang bubong ay kailangang ayusin paminsan-minsan. Ngunit ang bahay na ito ay nananatiling tahimik na saksi sa lahat ng nangyari sa aking buhay. Sa sulok ng sala, naroon pa rin ang maliit naming altar. At sa gitna nito, ang lumang ikon ng Birheng Maria. Hindi ko na muling naisip na ibenta ito. Sa katunayan, mas naging mahalaga pa ito sa akin kaysa noon. Ang kupas na pintura nito ay tila mas malinaw ngayon sa aking mga mata. Hindi dahil nagbago ang ikon, kundi dahil nagbago ang aking pagtingin. Katabi nito ang maliit na rosaryo. Ang parehong rosaryo na natagpuan ko noong araw na iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ito napunta roon. Ilang beses ko na ring tiningnan ang lumang tela kung saan ko binalot ang ikon noon. Ngunit wala akong nakitang anumang paliwanag. May mga taong nagsabi na marahil nakalimutan ko lamang na naroon iyon. Maaaring tama sila. Ang alaala ng isang matandang tao ay hindi na rin kasing linaw tulad ng dati. Ngunit sa loob ng aking puso, may bahagi na nagsasabing iba ang nangyari noong araw na iyon. Hindi ko kailangang patunayan iyon sa iba. Sapat na sa akin ang alaala. Tuwing umaga, bago ako lumabas ng bahay upang tingnan ang aking maliit na taniman, dumadaan muna ako sa altar. Hinahawakan ko ang rosaryo. Minsan, nagdadasal ako ng ilang Aba Ginoong Maria. Minsan naman ay tahimik lamang akong nakaupo, nakatingin sa ikon, nakikinig sa katahimikan ng bahay. Sa mga sandaling iyon, madalas kong naaalala ang aking ina, na para bang naririnig ko muli ang kanyang boses, ang marahang pagbigkas niya ng rosaryo sa gabi. Noong bata pa ako, hindi ko nauunawaan kung bakit mahalaga iyon sa kanya. Ngayon, mas malinaw na sa akin. Ang dasal ay hindi lamang mga salita. Ito ay parang paghinga ng kaluluwa. Isang paalala na may nakikinig kahit walang sumasagot ng malakas. Paminsan-minsan, may mga kapitbahay na dumadalaw sa akin. Lalo na ang mga matatandang magsasaka na kilala ko na mula pa noong kabataan. Kapag nauupo kami sa labas ng bahay habang pinapanood ang palayan, minsan na ibabahagi ko sa kanila ang kwento ng araw na iyon. Ang araw na halos ibinenta ko ang ikon. Ang araw na naglakad ako sa kalsada dala ang balot na tela. Ang araw na nagdasal ako matapos ang napakaraming taon. At ang araw na nakausap ko ang matandang babae. May ilan sa kanila na tahimik lamang na nakikinig. May ilan na tumatango. At may ilan na nagsasabing marahil isang biyaya lamang iyon. Hindi ko sila kinokontra.
Hindi ko rin pinipilit na paniwalaan nila ang aking karanasan dahil ang mahalaga ay hindi kung sino talaga ang babaeng iyon. Ang mahalaga ay ang nangyari pagkatapos. Mula noong araw na iyon, unti-unting nagbago ang aking buhay. Hindi ako yumaman. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw pa rin na masakit ang aking katawan. May mga araw na nag-aalala pa rin ako sa kinabukasan. Ngunit may isang bagay na hindi na bumalik. Ang pakiramdam na ako ay nag-iisa. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang buong baryo at maririnig lamang ang hangin na dumadaan sa palayan, umuupo ako sa harap ng altar. Ang ilaw ng maliit na lampara ay tumatama sa mukha ng Birheng Maria. Hawak ko ang rosaryo. Dahan-dahan kong ipinapadaan ang bawat butil sa aking daliri. At sa bawat butil, may isang simpleng salita akong inuulit. Salamat. Salamat sa pagkain na dumating noong araw na halos wala na akong makain. Salamat sa tulong na dumating bago lumubog ang araw. Salamat sa paalala na kahit ang isang matandang magsasaka na nakatira mag-isa sa isang lumang bahay ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Minsan, naiisip ko pa rin ang matandang babaeng nakausap ko sa kalsada, ang kanyang tahimik na boses, ang kanyang simpleng damit, ang basket ng bulaklak na hawak niya. Hindi ko na siya muling nakita pagkatapos ng araw na iyon. Walang kapitbahay na nagsabing kilala nila siya. Walang nagbanggit na may ganitong babaeng dumaan sa baryo. Para bang sandali lamang siyang dumating sa aking buhay. At pagkatapos ay tahimik na nawala. Ngunit hanggang ngayon, tuwing titingnan ko ang lumang ikon ng Birheng Maria sa aming altar, may isang bagay akong nararamdaman sa aking puso. Hindi ko alam kung siya ba ay isang ordinaryong tao, isang mensahero, o isang biyayang ipinadala lamang upang gabayan ako sa isang mahirap na araw. Ngunit isang bagay ang natutunan ko mula sa karanasang iyon. Minsan, ang mga himala ay hindi dumarating sa anyo ng malalakas na liwanag o mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Minsan, dumarating ang mga ito sa anyo ng isang tahimik na babae sa gilid ng kalsada. Isang simpleng salita, isang maliit na rosaryo, at isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay, may isang kamay na tahimik na gumagabay sa ating landas.